So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa bidyong ito, ituturo ko lang sa inyo yung ilang mga bagay na kailangan yung tandaan before kayo bumili ng isang road bike. So tara, umpisahan na natin. So pinakauna na dapat mong tandaan is dapat tama yung size ng road bike para sa iyo. So dito talagang kailangan matukoy mo na agad to hanggat maaga pa. Dahil unlike sa MTB kasi, masyadong sensitive ang isang road bike pagdating sa frame sizing. Sa MTB madalas kapag hindi tugma yung size ng frame para do sa katawan mo, hindi ito ganong ramdam unless kung dadamdamin mo siya. Pero sa road bike talagang ramdam na ramdam talaga yung pagkakaiba pagka mali yung size na nabili mo. Dahil kung i-compare sa MTB, mas mas aggressive yung position mo dito hindi siya ganun ka-comfortable. Kaya mabilis mo talaga mararamdaman kung hindi tama yung size ng bike para sa iyo. Now, ako personally, hindi rin ako marunong magsukat nung nung tamang frame size. Bale, bumabase lang din ako sa mga frame chart na nakikita ko sa internet. So, napakarami kasing factor kung paano nga ba makakapamili ng tamang size ng frame para sa iyo. And kaya nga siguro mahal din talaga yung yung pa-bike fit sa mga professionals. Pero ayun, kung sakaling wala kayong kakayahan na magpa-bike fit, since medyo may kamahalan nga yun isa na lang siguro sa may papayo ko is kailangan talagang i-test drive mo yung bike bago mo bilhin. Or kung halimbawa meron ka namang kaibigang naka-road bike, makihiram ka muna tapos alamin mo yung size nun and then tsaka mo bilhin. And pang number 2, since nabanggit ko nga yung frame sizing, isa rin talaga sa dapat mong i-expect bago ka bumili ng road bike is hindi ito ganun ka-comfortable compare sa MTB. Since ang mga road bike nga ay gumagamit ng drop bar, usually hindi siya ganun ka-comfortable kung i-compare mo dun sa mga bike na naka-flat handlebar lang. Dahil kaya kasi ganyan yung posisyon ng road bike is dahil yung road bike kasi ginawa talaga siya para sa pamabilisang takbo. So pag ganyan ang position mo, mas aerodynamics ka kumbaga mas less yung drag sa hangin. Sa madaling sabi, medyo makukuba ka talaga dito sa road bike. Kaya yun na nga, since ganyan nga, alamin mo talaga muna yung purpose mo kung bakit ka bibili ng ganito. Huwag kang yung bibili lang ng road bike dahil na hype or nabuyo ng mga kakilala. So dapat meron kang malalim na reason bago ka bumili ng road bike. Dahil hindi talaga siya beginner friendly And bukod dun sa position ng katawan mo, isa rin talaga sa nagpapa-uncomfortable sa road bike compare sa MTB is yung kanyang gearing. Kung sa MTB kasi pagaanan ng gearing, kumbaga maliit na plato tapos malaking sprocket, sa road bike baliktad Dito madalas yung malalaking plato tapos maliliit lang yung sprocket. And kaya siya ganito dahil yun nga, ginawa nga talaga kasi ang road bike for speed. Kaya ganyan siya. So i-expect mo na napakabigat niyang padyakin kung i-compare sa MTB. So pangatlo sa kailangan nyo malaman is mas mahal yung pyesa ng road bike kung i-compare sa ibang klase ng mga bike. Now kung halimbawa bumili ka ng isang budget road bike and then eventually sineryoso mo na ito at nagbabalak ka ng i-upgrade. So isa rin sa dapat mong i-expect talaga is mas mahal yung mga pyesa ng road bike kung i-compare sa ibang klase ng bike. Now ako personally hindi ko alam kung bakit ganun pero ayun, bale na notice ko lang yun. And madalas mapapansin mo yan dun sa mga drivetrains. For example na lang yung mga Shimano na drivetrain. Usually yung bawat group set, kung i-compare yung presyo sa road bike at saka sa MTB, mas doble yung presyo nung sa RB kumpara sa MTB. Although pagdating naman sa ibang mga pyesa, mayroon din naman mga budget option para sa mga road bike upgrades. Yun nga lang, i-expect mo na nga lang na hindi ito ganun ka high quality kung i-compare kung gagastos ka ng medyo mas mahal. Kaya ayun, kung nagbabalak kang seryosohin ng road bike, medyo mangailangan ka dito ng malaki-laking halaga para sa upgrades. Pero maganda naman dito, since hindi nga ganun ka yung kabugbog ang road bike kung i-compare sa MTB, mas malaki yung chance na yung mabibili mong upgrades kahit mahal is magtagal naman sa iyo ng ilang mga taon. So hindi ka naman lagi-lagi gagastos, kumbaga one time big time lang yung mangyayari dito. So pang-apat naman, isa talaga sa masasabi kong maganda sa isang road bike compare sa MTB is mas less maintenance ito kung i-compare doon. Dahil unlike kasi sa MTB, hindi kasi ganun kakomplikado yung yung mga pyesa ng road bike Like for example, ganito. Sa MTB kasi meron tayong mga suspension fork And then para ma-maintain mo yun, kailangan kalasin mo, linisin mo yung loob, and etc. etc. Sa road bike naman, wala namang suspension fork para sa road bike Tapos isa rin sa aalalahanin mo pa dun sa mountain bike is isa pa yon yung sa hydraulic brakes, kailangan i-bleed mo lagi.
Although may mga road bike na ginagamitan na rin ng hydraulic disc brakes, pero yun nga lang mas marami pa rin talaga yung gumagamit ng decable, which is mas less maintenance kung i-compare dun sa hydraulic brakes. So ayun, napaka high maintenance din talaga ng ng MTB especially kung gumagamit ka ng full suspension. Ang dami mong mga kukot-kutin dyan sa loob. Kaya yun, for me, mas less maintenance ang isang road bike. So pang lima siguro na kailangan mong tandaan is dapat buo yung loob mo na bumili nito. So based dun sa mga narinig mo kanina, especially dun sa pinakauna kong sinabi gaya nung hindi niya pagiging komportable, tsaka mabigat yung gearing, ayun doon medyo pag-isipan mo muna kung bibilhin mo nga ba ito. Now, hindi rin kita pwedeng diktahan sa mga decisions mo Yung iba kasi sinasabi, pag daw nagbabay ka sa kalsada, dapat naka-road bike ka lang daw. May mga ganun, etc. etc. Pero hindi yun basta ganun lang Depende pa rin talaga sa tao. Basta dito sa video ito, sinabi ko lang naman dito yung mga dapat mong i-expect bago ka bumili ng isang road bike. Dahil ayun nga, unang-una, kung i-compare nga kasi sa MTB or sa ibang klase ng bike, ay hindi siya ganong kadali gamitin. Dahil ako personally, marami na ako kakilala na ibinenta yung kanilang road bike dahil yun nga, hindi nila nagustuhan eventually dahil kaya lang nila ito binili dahil sa mababaw na purpose. So ayun, since mahirap ang buhay, mahirap magsayang ng pera, mabuti nang malaman nyo na agad na hanggat maaga pa.